maraming salamat syempre sa award for being the top sales manager, no, for this month. And syempre, hindi ito magiging possible kung hindi sa tulong ng mga ASPs natin na magagaling sa Team Jerusalem. So, I would like to recognize si Mami R po, bagong ASP natin. Unfortunately, she's not here kasi may ina-attend na siyang importanteng family affair. Pero I would like to recognize Ligaya Joy Lumbre. Ayan. Yes. Bagong-bago pong ASP, pero meron na kagad benta. Alright? Thank you, Ligaya. You may now sit down. Okay, ang sharing ko lang po this afternoon is all about paano po ako naging top sales manager for the month. Ang sikreto ko lang po talaga at sikreto po ng Team Jerusalem is we recruit. That's it. Alam niyo po, sa team namin, nagsimula kami, konti lang, pero nung chinek ko po yung attendance, 18 po kami ngayon this afternoon sa Team Jerusalem. And we will not stop. We will continue to grow. Kasi naniniwala kami na aside from, kasi sayang dito sa Yesland Realty, bukod sa personal sales, meron ka pa ring override, especially doon sa mga leaders natin, no? Huwag po nating kakalimutan na bukod sa pagbebenta natin ng personal sales, dagdagan po natin ng recruitment. At yun na nga, maraming salamat, Joy. Ano pa bang sabihin ko? Yun, sa recruitment kasi, once upon a time, ako po na-recruit din ako Kaya very thankful ako kay Broker Richard kasi senior niya sa akin. Ang tanong ko po, kayong mga taga rito, taga Yesland, masaya po ba kayo na nag-Yesland kayo, ginagawa niyo real estate? Yes! Pangalawang tanong, nag-i-improve po ba yung mindset nyo? Yes! From the start na hindi pa kayo taga Yesland, kumpara po ngayon, okay po ba yung mindset nyo? Pangatlong tanong, dumadami po ba yung kaibigan nyo dahil nasa Yesland Realty na kayo? Okay, so kaya po dapat huwag po tayong mahiya. Hindi po ako nahiya nung in-approach ko si Joy, nung in-approach ko si Ian, kasama ko sa semicon industry, nung in-approach ko si Sarah, mga bagong salesperson in training po yan. Kaya ako po, I recommend sa mga leaders na isama niyo po ang recruitment sa inyong ginagawa. Ito po, may kwento, no? Nung umatin, nakasama po ako sa incentive nung nakaraan, nagpunta kami sa Kalatagan. Meron pong isang leader doon, nakakwentuhan ko. Sabi niya sa akin, sikreto lang po ito, huwag niya sabihin na. May mga time daw po na months na wala siyang personal sales commission. Pero, dahil sa override commission niya, nababayaran niya po yung coaching kinuha niya. Gaano po kaganda yun, di ba? So, isama po natin yung recruitment. Marami pong salamat. I pray na lahat po tayo mag-recruit at mag-prosper po sa ating negosyo dito sa Yesland Realty. Thank you! Hi, good afternoon. Good afternoon. Sa likod ng success na ito, gusto ko lang pasalamatan lahat ng hard work ng Team San Diego. Thank you very much. Napaka-blessed ko na punta ako sa team na to. Thank you, Lord, binigay mo sa akin tong team na to. Ang ma-share ko lang yung ginagawa din namin sa team namin is firstly is yung communication is key. Talagang lagi kami may communication sa GC namin at minimake sure namin na every first Monday of the month may meeting na kaming nagaganap at meron na kami mga pinaplano, sharing of ideas, thoughts, concerns, at syempre sharing din ng mga blessings, yung mga naging past blessings namin. Ayan, nagsishare kami sa bawat isa. So that's why nabibuild yung aming relationship. And secondly, team support is essential. So, pag mayroong mga nakakabenta sa amin, mga na nag-share,
masaya kami sa success ng bawat isa. At pag may nangangailangan ng tulong or may mas magaling or may mas expert sa project na ito, hindi siya nagdadamot na mag-share. Ayan, so shout out lang sa talagang mga generous na taga Team San Diego. Ayan, and then moreover, the power of positivity. Sa GC namin talaga, masaya kami doon. Yung atmosphere namin doon is talagang nakaka-good vibes. So kasi naniniwala ako na yung enthusiasm napakahalaga niya kasi it ignites yung ating passion, drives, performance, and overall success and well-being of the team. And then lastly, the power of prayer. Kasama sila palagi sa prayer ko. Tinuturing ko silang pamilya talaga. So everyday talagang kasama sila sa prayer ko. Gusto ko sabay-sabay namin maabot yung mga pangarap namin dahil mahal ko sila at pamilya ang turingan namin. And thank you, thank you. Thank you. Every day is perfect. Swipe my card and I do my Family, siyempre thank you Team Jerusalem. Top 1 from top broker from January to May. Salamat sa inyo. Yun. Salamat sa team effort. Kanina, pinarangalan natin yung mga top sellers natin. Of course, gusto ko ring parangalan yung mga walang benta. Bakit? Kasi kahit wala silang benta, nandito sila sa Sizzling. So, palakpakan naman natin sila for taking action and for being here today. Dito sa Yesland, we have 21 salesperson, tama. And this month, 31 lang po ang bumenta. That is 13%. And pwede bang tumayo yung 87% na hindi bumenta? Ayun po tayo. Last month. I'ma make that For the month of music. May. This combo be like Jerry. I already know what you're trying to say. Kumusta naman kayo? So, I would like to thank you for being here today. Pakisabi nga po sa mga katabi nyo, the word resilience. Resilience. Okay, thank you. You may now take your seat. Resilience, it's the capacity to withstand all adversities. Ano man ang mangyari, kaya mong mag-bounce back ka agad, kaya mong bumawi ka agad. We started our monthly sale ng January ng around 257 million sa Yesland. And February, tumaas siya, naging 301 million. March, naging 147 million. And now, bumaba siya ng 109 million. Ano ibig sabihin nun? Pababa siya, right? So, malakas ba mahina ang benta natin? 13% lang ang bumenta. Mahina, di ba? Pero, does that mean ba hihinto na tayo sa pag-chase ng dreams natin? Syempre, hindi. Kasi alam natin, pag may bumaba, tataas yan. So, kaya yung 87%, yung iba man, wala man sila dito, thankful ako na nandito sila. You know why? Kasi interesado silang matuto. Interesado silang makinig sa mga taong nag-perform. And we are preparing sa pagdating ng pag-angat na sabay-sabay tayong bebenta. So I would like to share 3 things na maging resilient tayo, to stay resilient. Number 1, stay connected. Stay connected sa mga GC nyo. Alam nyo sa grupo namin, naglolokohan yung mga walang benta. At yung mga bumebenta, they lift us up. Ina-encourage nila kami na kaya nyo yan. Next month, kayo naman ang bebenta. So, ganun lang. Kasi kung mag-isolate ka, parang baga yan eh. Pag humiwalay ka sa baga, lalamig ka. And next thing you know, lalabas ka na, aayaw ka na, hindi para sa akin na real estate. So, ano ka, loser? Diba? Loser mind yun. Kasi ang thinking natin dapat, pangalawa,
get connected. Huwag kang pabebe na wala kang benta, mag-isolate ka. Kasi the more na wala ka ng pag-asa sa buhay, di ba? Kumbaga, magpapansin ka sa GC nyo. Makinig ka sa mga sinasabi ng mga bumibenta. So, connect ka ng connect. Attend sizzling every now and then. Tapos, number 2, stay hopeful. Kasi, mawawalan ka na ba kaagad ng pag-asa dahil hindi ka lang bumenta? Kasama lagi na hopeful ka, dapat prayerful ka. Pinagpa-pray mo na you should perform din. And pangatlong tip ko is take action. Kasi connected ka nga, hopeful ka nga, wala ka namang action. So, ano mangyayari, di ba? Let's learn from the mga nagbebenta, kung ano yung path na dinaanan nila. And I'm sure makakamit din natin yung susunod na benta. So let's stay resilient and God bless. Yes, lang tayo.